Prinsesa ng Tarsier nga ang Inday sa pagpasyal namin dito sa Bohol dahil ginawan ko nga siya ng sosuotin niya sa pagpunta namin dito at first time namin makita ang mga Tarsier. Huy! Magbabakasyon nga kami sa Bohol at naisip ko nga na gumawa nga ng Tarsier maxi dress para kay Inday. Nagamit ka ako dito ng foam board tela na brown na nagupit at na-shape ko na ang foam board saka naman nga babalutan ko lang nga nitong tela. Tapos yung gamit ko naman nga na pandikit ay itong fabric adhesive. Tsaga lang din nga kung ganito nga ang gagamiting pandikit. Gawa nga na matagal nga siya kumapit dahil basa. Dito nga ako natagalan ng konti. Patient lang din talaga. Hanggang sa ganitong nabalot ko na nga ng buo itong upper sa magiging dress niya. Velcro tape naman nga para magsarado ito sa kanyang likod. Advantage, pag ito yung kinamit ko ay mabilis ipasuot at tanggalin, lalo na bata yung magsusuot, di na mahirapan pag mag-adjust. Huy! Nagdugtong pa pala ako ng kaaliknikan design sa kanyang braso at kinaberan ko lang din nga nitong tela. Gamit ko naman nga dito ay glue stick para mas mabilis nga ang pagdikit. Maya-maya ay nagtahi nga ako ng panabit ko nga sa kanyang damit. Katulad nga ito sa ginawa ko dating fries sa damit niya ay ito parang nasunog version. Huy! Tapos, siksikan ko naman nga ito ng cotton sa loob para umumbok nga tignan. At magiging ganito nga itsura niya. Di lang nga isa, dalawa ang ginawa ko, kundi madami para isabit nga rito. At isa-isa ko na rin nga itong isinuksok sa ginawa kong top para maging dress. At buti, sukat na sukat pa rin nga ito kay Inday ang sukat ng manikin. At di ko na rin nga halos mabilang yung mga nagawa kong dress na ito nga yung gamit kong panukat. Nakatahi na rin pala ako ng magiging palda niya at gagawa na rin nga ako ng buntot ng Tarsier. Gamit nga itong foam stick tapos babalutan ko lang nga ulit itong tela. Nagbutas na rin nga ako dito sa may likod para dito ko nga itali ang kanyang magiging buntot hanggang sa natapos ko na rin nga ang kanyang maxi Tarsier dress. Huy! At bago magpatuloy sa paggawa nga ng ibang kaaniknikan ay magbasa lang nga ako ng ibang feedbacks natin sa ating barley paragis with spirulina na second time niya na nga bumili nito at ito lang yung nakatulong sa kanyang dysmenorrhea at di na rin nga siya nakakaramdam ng pananakit ng puson pag tuwing siya ay may dalaw. Magaan pa sa pakiramdam. Huy! At meron din ngang 5 days pa lang nga ang pag-inom nito ay nag-regular na nga ang kanyang pagdudumi dahil siya nga ay constipated at the same time na-energize din nga ang kanyang katawan. Pwede rin nga itong inumin sa may mga PCOS, gallstone o acidic. 100 grams na rin nga sa isang pack na 40 to 50 kabaso na yung natitimpla natin dito. At pag bumili ka pa ng 4, may libre kang isang pack. Bali 5 pack lahat ang inyong makukuha. FDA approved din nga ang ating barley paragis with spirulina kaya safe inumin. Go! Meron na rin kang sandal na brown si Inday na sosuotin at gumawa pa nga ako ng Tarsier headband. Kumuha lang din nga ako ng kaperasong foam board at binalutan ko nga ito ng tela. Magsisilbing tenga niya nga ito at ididikit ko lang nga sa kanyang headband na binalutan din nga para magkaterno lahat. Dako na nga tayo sa pinaka-exciting part. Unang day tour namin at pinasyalan namin dito sa Bohol ang mga Tarsier. First time namin silang makita, lalo na si Inday. Sa entrance pa lang, pinicturean na nga ng turista si Inday na pagkamalan sigurong siya yung ina ng mga Tarsier na nakadikit dito sa mga kahoy. Huy! Ang liliit lang din pala ng mga Tarsier, parang si Inday lang yung malaki at busog lagi. Nakilala din nga siya ng mga staff dito dahil sa naka-DIY dress ang Inday.